Punta kami kay Wilma Doesn't Love Her Children. Punta kami doon sa kay Wilma Doesn't na sikat daw na restaurant. Masarap daw. 5-star karinderya daw yun. So, dito kami ngayon sa Chicks ni Otet. Chicks ni Otet. Wilma Doesn't. Try namin today yung sinigang sa miso. Na yung honest review. Actually, yung mga prices ng meal is around Chicks ni Otet. inside? Gawas daw. Okay. Park muna kami tapos kain kami dito sa Chicks ni Otet. Kay Wilma Doesn't daw to. Sikat to, diba? Asan turo? I don't know. Wala siya nag-try. Saan po pwede? Okay. So park kami and then tignan natin if nandun ba si Wilma Doesn't. Kaya na pa kami dito ng... Oh my God! Okay, bola lang naman. Okay, park muna and then kain kami. 5-star karinderya daw yun, sabi ni Google. So, dito kami ngayon sa Chicks ni Otet, guys. And this is actually very famous dito sa Tagaytay. And nag-cover din si Karen Davila ba yun? Karen Davila dito. And sad to say, wala si Wilma Doesn't right now. She doesn't. She doesn't know we're here. So, itatry namin today yung sinigang sa miso, yung lechon, and then yung pecho nila. Yun daw yung mga bestseller na dito sa Chicks ni Otet. And then, we'll try and see if totoo ba yung hype. And then, gusto ko sana ma-meet si Wilma Doesn't. So, She doesn't show up. Wilma doesn't show up. so she doesn't know we're here. Oh my God, di ko nadala yung connector ng microphone ko, guys. Napaka-bobo ko today. Na-charge ko na to last night. Yung dalawa. Di ko nadala yung connector. May music na, so cut na natin to. So, eto na nga guys, this part of the video will be a voiceover kasi di ko nadala yung connector ko sa mic and then also my background music na para di tayo mag-copyright, i-voiceover ko na lang to. So, eto na nga yung mga in-order namin guys. Nag-order kami ng 4 na rice. Bali, 4 na rice lahat. May lechon kami, tsaka may pecho din, tsaka meron din kaming sinigang sa miso ng tipa. Yan, may sinigang sa miso na. 3 lang yung dish na in-order namin kasi nga, pang malakihan naman yung serving nila. Pwede siyang i-share kahit 3 person. Fairness naman guys, ito sa service nila, Chicks ni Otet, naghintay lang kami ng mga 15 minutes at dumating na nga yung mga ulam na in-order namin. This is actually perfect na wala na kaming hinihintay. Meron na kaming lechon dito and then meron din kaming rice. Hindi talaga ako nakapagsalita kasi may background music. And especially pag lechon, di natin malilimutan yung sausawan niya which is parang Mang Tomas yung mixture. And then sinigang sa miso, this is actually tuna. So, ready na kaming kumain ito. Actually, gutom na kami kasi nasa Tagaytay kami. If napanood niyo yung previous vlog ko, pumunta kami na Tagaytay para mag-swimming and then nagutom kami. We decided to go to Chicks ni Otet since famous naman to sa TikTok. So, yan. Ang laki ng tuna nila guys, honestly. And for me, perfect na siya for 1 person yung size ng kanilang tuna. So, eto naman yung pecho namin guys. This is actually... mamaya sasabihin ko yung price pero tignan nyo naman ang laki ng chicken and then may rice na din siya. Tawa ko ng tawa dito kasi di ako nakakapagsalita kasi nga wala akong mic and then may background music. Hindi ko alam paano to sabihin, paano to i-describe sa inyo, pero ayan naman, para siyang manginasal actually. So, inuna ko na nga yung sinigang sa miso, guys. So, this is tuna. So, I'm expecting medyo maasim to kasi nga sinigang sa miso. May natry akong sinigang sa miso sa Siargao and nagustuhan ko talaga. In fairness naman dito, nasarapan naman ako. Medyo di siya masyadong super maasim. Sakto lang.
Try naman natin yung lechon nila guys. So lumaki ako sa probinsya, alam ko kung anong masarap na lechon kasi palagi kami naglilechon doon every fiesta. And also, dito naman sa Chicks ni Otet, yung kanilang skin naman ng lechon is in fairness, super crispy naman. Ang sarap siya isaw-saw sa gravy or sa mga timas mixture. Pero honestly guys, medyo nakulangan ako sa alat sa lechon kasi supposedly pag naglilechon kasi kami doon sa probinsya namin, medyo maalat yung skin tapos nasa-smell mo yung ginger, yung ahos or garlic and then yung lemongrass. So, yun yung ano namin pag lechon. Binalikan ko yung sinigang sa miso guys dahil di ko siya na-try with rice. So, ang ginawa ko, try ko siya with rice kasi nga iba rin yung sarap if may rice na kasama yung sinigang sa miso. Actually, gusto ko siya kasi consistent yung pagiging hindi masyadong maasim niya. Ano lang siya, kaya ko siyang i-tolerate. Kasi minsan pag sinigang medyo maasim na di ko na gusto. Di ko pala na video guys yung nagtry ako ng petso pero super masarap yung petso, sakto yung pagkaluto. Di na namin napigilan kumain na nga kami kasi nagugutom na kami. So as you can see guys, di namin naubos yung food namin. Yung petso lang, nasarapan kami sa petso so talagang inubos namin. So ito yung mga mukha ng kasama ko guys. So pagkatapos guys, nagbayad na nga kami at bumalik na kami sa car para mag-review. Nga guys, tapos na tayong kumain sa Chicks ni Otet, owned by the one and only Wilma Dozen. And then, eto na yung honest review. Actually, yung mga prices ng meal is around 450 pesos. Especially yung lechon and then yung sinigang. Yung petso naman is 210. May rice na yon. Rating naman sa place is actually okay. Even if along the highway siya, di naman ganun kaingay yung mga sasakyan na dumadaan. Medyo tolerable naman siya. Pero when it comes to the dish, honestly, for me I don't think may justice yung 450 mo for the miso, for the lechon. Because even if marami siya for the price, di siya gaanong masarap actually. Yung lechon, for me, since lumaki ako sa probinsya, pag may fiesta, may birthday, may lechon kami parate. And then yung gumagawa ng lechon is yung katabing bahay lang. And then super ang sarap. Every time. So, may hinahanap akong specific na taste sa lechon. So, yung lechon ni Chicks ni Otet for me is 5/10. And then, yung sinigang sa miso, may natikman na ako na sinigang sa miso dun sa Siargao and it's actually 350 pesos. Vegan lang yun. Ang sarap, I swear. Ang sarap talaga. So, yung sinigang sa miso naman nila, although malaki yung serving, yung sabaw is malapot and then ang lalaki ng tuna, which is a really plus for me. Pero yung taste niya, since may natikman ako ng super the best na miso sa Siargao, di siya masyadong na-reach. So I'll rate it for like 6/10, which is not bad. But I just want every time na maggasto sa ganun kalaki, every time sa food, dapat worth it. So, for me, yun lang naman yung opinion ko. Mabait yung staff Nila actually. Marami nagsasabi na the best daw yung karinderya kasi 5-star karinderya daw to. And then, marami din nagba-vlog, ganun. Pero this is just my opinion and feeling ko lang your money, my money, our money is not actually sulit as of now. Pero busog naman kami. Busog ka naman. Busog naman. Kasi wala pa akong kain eh. Wala pa kasi siyang kain like the whole day, so busog siya. Nabusog naman din ako, but hindi lang siya yung ini-expect kong specific na taste. But all in all guys, okay naman yung experience namin kasi mabait naman yung staff. And then, kada namin, may need kami like water every time, naman sila, madali lang silang and then may parking. Agad-agad silang pumupunta. And then, wide yung parking area niya. So, okay na din. Kahit di masyadong masarap yung food nila. If bet nyo pumunta ng Tagaytay, marirecommend ko pa din siya, pumunta kayo. But, make sure lang na magdala kayo ng food shop. Marirecommend ko naman din siya. Pero, gawin nyo na lang if may extra budget kayo for food. Because Wilma doesn't. No. No? Wilma doesn't support his vlogs. Charot lang. So, yun lang naman guys. So, aalis na kami guys. Panoorin nyo yung Tagaytay vlog. This is gonna be a separate vlog kasi food vlog siya. But we are gonna be heading to Tagaytay. I don't know if ma-release ko siya first or before after this vlog. But panoorin nyo kasi that has been like the worst
staycation I've ever stayed in Tagaytay. And actually, first time ko pa. So, panoorin nyo ano nangyari doon. And actually, medyo creepy din siya. So, panoorin nyo guys. So, that's just it. Thank you all so much for watching this video. I hope you guys enjoyed this one. And may recommend ko yung mga place dyan na pwede tayong mag-vlog and then mag-review ng food or ng hotel, accommodation, or saan ba gusto nyo mag-travel tayo. Gagawin natin yan for you guys. That's just it. Thank you so much for watching. I'll see you on the next one.